Grace, ilang kongresista ang nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung kinalaman ng mga ito dyan sa proyekto? Ayon kay Mayor Magalong, ang listahan ngunit hindi pa niya ito isinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na mga ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang 9 na metro sa lupa, ay na-recover umanong 1 metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Dagdag pa ni Mayor Magalong, marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso. Kabilang ng mga mayor ng League of Cities at ilang kontratista na nagreklamo rin ukol sa mabagal at misulang pabayan na implementasyon ng mga proyekto. Aniya, kung maayos ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntahan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstruksyon mula sa manipis na materyales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintayin na lamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas. Wala, naghihintay nga ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para umarap ako dun sa Kongreso. And we are very much prepared. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang magmarsya doon din sasamahan daw ako. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sinong mag-investigate na body. Dagdag pa nito na ang Kongreso na huwag sanang magbulag-bulagan sa isyu ng korupsyon. Lalo't direktang apektado nito ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Tinawag din niya na itong malawakang kasakiman at nangakong haharap sa Kongreso kapag siya'y ipinatawag. Sa ngayon ay hinihintay nila ang pagtalaga ng Pangulo ng isang independent investigating body sapagkat siya ay naniniwalang ang makapaglalabas ng makatarungang resulta ang investigasyon kung ang Kongreso mismo ang mangunguna rito. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.